Eto na mga banateros at isang journalist or isang anchor sinupalpal ang kampon. Ang campaign manager ng Alyansa Bagoong Pilipinas. Gago! Grabe to ha. Ang lupit ng sinabi dito. May baon-baon at sure ako na magagalit dito si Marcos Jr. Baka bukas sa makalawa wala na tong baka tanggal na sa trabaho itong anchor na to. Malamang sa malamang. Akalain mo yun, may kahit papano pala may mga journalist na talagang lumalaban pa sa tiwaling gobyerno natin ngayon. Akala ko kasi kami na lang ng mga vlogger eh. Oo, at eto si Colonel Busita ay binutata at binisto ang lihim ng Congress. Ako po. Oo, at eto nga mukhang dito naman magwawala na naman tong mga congressman na ito. Alam naman natin na kapag nabibisto sila tawag dito, nagwawala tong mga to. Oo. At syempre, pag-usapan na rin natin tong BP Defense, no? Di pinabayagan ng konstitusyon ng higit isang impeachment proceeding. Ito na nga sinasabi ko at ito. Pangulo ni BP Sara SC kaugnay sa impeachment. Pag-usapan na rin natin to. Umepal na naman dito si isa sa mga congressman. Isa sa mga young gun na walang iba kundi si Bungalon. Gago! O nga, ano talaga itong no? So gusto nilang sumikat talaga no? Di ito, naaawa din ako dito sa mga young guns na to. Bagay, no? Mayaman pa to sa akin, kaya hindi na pagkaawaan to eh. Hindi naaawa ko sa kanila dahil gamit na gamit sila. Gamit na gamit sila sa mga propaganda laban sa mga Duterte. Sila yung sila yung matatawag na maskara ng administrasyong Marcos. Kasi 'di ba, ang maskara bago mo makita ang muka ng isang totoong tao ay makikita mo muna yung maskara. So bago mo makita ang tiwaling ginagawa ng gobyerno ay may mga nauuna diyan. Sa madaling salita ay may nakapront at walang iba kundi yung mga congressman na yan. Na mga puppet ni Marcos. Puppet talaga kasi alam nyo hindi sa hindi naman porket na ako ay sumusuporta sa mga Duterte kaya tinatawag silang gano'n. Kasi sila din naman nagpapakita sa atin nun. Bakit ko ba sila natatawag na puppet? Unang-una, yung mga kailangan sagutin ni Marcos Jr., kadalasan sila yung sumasagot. No, sila yung umiepal. 'Di ba? Tapos yung mga alam mo yun mga hindi naman kailangan sagutin ng isang congressman, sila yung sumasagot. At ayun na nga tinatawag nga na puppet sunod-sunuran lamang. Kasi bakit ba natin nasabing sunod-sunuran lang sila? Isipin niyo maigi sa dinami-daming issue at kinakaharap na problema ng Pilipinas, nakatuon lang sila kay Vice President Sara Duterte. Yung sa BICAM, di nila mapag-usapan. Yung sa confidential fund ng Office of the President, di nila mapag-usapan. GSIS, Maharlika SSS fund, di nila mapag-usapan. Diba? So wala na. Yung flood control, wala din. Di na rin nila pinag-uusapan. Kaya nga ito, papanoorin natin tong video ni Colonel Busita na kung saan ay matindi ang kanyang pahayag laban dito sa kanyang mga kasamaan. Nung alam naman natin si Colonel Busita po ay tumatakbong senator ngayon. No? Senator ba? Tama ba ako? Wait lang ha. Senator ata, no? Hindi ko tanda pero ang ang pinaka-main topic ho natin yung pagsupalpal ng isang journalist dito sa hindi ho ito si Ted Filon, disclaimer ito ay may katibayan ho tayo tsaka hindi rin po ito prank. Ito po ay talagang may video po na itong campaign manager ng Alyansa or Alkansya Bagoong Pilipinas ay talagang sinupalpal nitong journalist na ito. Ewan ko na lang, baka bukas sa makalawa wala na to sa pagbabalita.
Gago! Eh, alam niyo naman yung gawain, 'di ba? Alam niyo naman ang ginagawa or gawain ng administrasyong Marcos kapag hindi sumusunod sa kanila. Oo, tinatapos agad nila 'yan. Ang karir. Ito naman itong mga to, masyado na naman kayo eh. Sabihin niya na, fake news. Oo, eto nga yung hirap sa mga congressman eh. Banat sila ng banat kay BP Sara. Kapag sila yung binalikan ng banat natin, ng mga katulad kami, ng mga vlogger, sumisentro lamang kami sa opinion ng buong Pilipinas, ng mga netizen. Yun lang naman din yung sinasabi namin dito. Ba, nagagalit sila? Gusto lang nila, sila lang yung manita. Ang gusto lang nila, sila lang yung magsalita. Anak ng teteng, bakit? Kapag naging congressman ka ba, ikaw na ang tigapagsalita ng buong Pilipinas? Gago! Aba, dinaig niyo pa si Speaker Martin Wawi Fernandez. Romualdez pala. The 5K cash. Oo, kapag ayaw niyong bumalik sa inyo, wag niyong gawin. Anak ng teteng, banat kayo ng banat sa mga Duterte. Pag binalikan kayo ng supporter, ipapatawag nyo. Ano nyo sa hearing, anak ng teteng naman mga congressman, oo. So mapunta muna tayo dito sa balitang ito. Eto, speaking of congressman, eto na siya. O, yan, o. Speaking, hindi yan, reporter yan. Hindi yan, ito, pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court kaugnay ng impeachment. Unprotected ayon kay Representative Bungalon. O, tignan nyo ha, umepal na naman si Bungalon. Ngayon, pag binalikan na naman siya ng mga vlogger, iiyak na naman siya. Anak ng teteng, pag ganyan ng ganyan, manahimik ka kasi. Magtrabaho ka, putang ina ka. Ay. Gago! Manahimik ka kasi kung ayaw mong mabalikan. Ang hirap kasi sa inyo, magsasalita kayo ng kung ano-ano sa mga Duterte. Pag binalikan kayo ng mga vlogger, iiyak-iyak kayo. Gahamon pa si Barber. Dito tayo, lapas yung tapang nyo. Lol! Kung si Barber, kano mo naman ito, may tira ang putik. Wala mo doon, tapang-tapang na tao. Diyan ka lang naman matapang sa Congress. Subukan mong wala ka dyan, pag hindi ka na congressman, saka mo kami hamunin. Palibasa, yaman yun eh. Baka produkto ng asukal tong kape, hindi ba? O hindi daw. Gago! Kasi pag nagbablog ako, nagpapatimpla ako ng kape kasi yung kape, lasang asukal lang eh. So, ito mo, panoorin mo natin. Rosalie, ayon kay Congressman Bungalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Zil Bungalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Hindi anya pinahinto ni dating Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng Korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Bakit? Eto hindi naman kasi ano to gusto mo? Sabay sa uso? Ang gusto mo, porket ginawa ng isa, gagawin din ng isa. Kung hindi naman labag sa batas yun, bakit hindi? Ito talaga tong mga young gun na to. Bagay, may tatak eh. Ako, Bicol Party List. Alam na natin, pag mga ganyan, ako Bicol. No, ayun yung Di ba? Ayun kay BP Sara, yung humahawak sa pangalawang budget ng Pilipinas. Dalawa sila ni Romualdez ang humahawak ng Pilipinas. Yun ako Bicol Party List. So, alam na this. Kapag mga ganyan, mga member ng ako Bicol Party List, alam na this. Tsaka bakit ang hilig nyong mangkumpara? 'Di ba? Anong syempre magkaiba naman 'yan eh.
Hindi okay sana to Halimbawa, yung paglapit ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court ay labag sa batas. So doon, karapat-dapat nyo magreklamo. Pero kung hindi naman labag sa batas yun, nasa konstitusyon naman natin yun, at hindi naman, yun nga, hindi nga paglabag sa batas yun, so bakit kayo nagre-reklamo? Kung malay ba natin nung panahon ni Chief Justice Renato Corona, hindi niya naisip yun, or baka kung ano yung tactic niya or technique niya or decision nila ng team nila, bakit hindi sila lumapit sa Supreme Court? Una-una, hindi naman labag sa batas to, so anong nirereklamo mong hayop ka? Gago! Hindi, diba? Ito ay parang over na kasi itong mga congressman. Lalong-lalo na itong si Bungalo, nakala mo naman, katanda-tanda mo na, alam mo na lahat. May anak ng Teteng, nung nagkabagyo nga sa inyo, hindi nyo alam ang gagawin. Gago! Hindi mo nga alam yung gagawin dun sa inyo. May nagawa ka ba? Anong nagawa? Yung 3 yero, 3 plywood, 3 2x2 kalating kilong pako, ganon. Gago! Ang Teteng, huwag nyo nga kaming anuhin. Ipinagtataka. Ipinagtataka daw bakit hindi daw ginaya ito ni Renato Corona. Ano namang connect ni Vice President Sara Duterte kay Corona? So kapag usapang impeachment, kailangan na parehas ng gagawin. What if na lang Bungalon? Ito Bungalon, makinig ka, hayop ka. Nanggigigil ako sa relo mo. 2 million pa naman yung relo mo. Gago! What if na lang yung impeachment kay Renato Corona ay may pagkakamali talaga dun. Yung impeachment kay Renato Corona ay may hindi talaga nararapat sa kanya yung impeachment na yun. So ngayon, ginaya ni Vice President Sara Duterte. So anong kakalabasan nun? Gago! So nagkamali na nga si Renato Corona dun sa hindi niya paglapit sa Supreme Court, gagayahin pa ng iba, ganun ba? Kagaya nga ng sinabi ko, paano kung yung impeachment kay Renato Corona ay talagang hindi naman karapat-dapat na i-impeach siya nung mga panahon na yun? Di ibig sabihin gagayahin ni Vice President Sara Duterte yun. Kahit mali yung naging strategy ng kampo ni Renato Corona, ganun ba yun? Congressman Bungalon? Anak ng Teteng naman, no? Mukha kayong matatalino pero wala kayong utak. At former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bongalon na isa ring House impeachment prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip anyang ipresenta ang kanyang depensa, nais pang ipahinto ang impeachment proceedings. Bakit? Ano yan? Kayo lang ang pwedeng magdesisyon? Decision ni Bibi Sara doon, pakialam mo. Pangalan to palang puta. Gago! Lakas ng tama. Una, hindi naman labag sa batas yun. So anong problema mo doon? Anong problema nyo doon? Yun yung gustong gawin ng kampo ni BP Sara ba't naingelam kayo? Anak ng Teteng, ito yung hirap sa Congress kaya lagi silang nasusunog. Kaya laging nasusunog ang Congress kasi sa mga ganitong epal ng mga congressman dyan na hindi nila masyadong pinag-iisipan. Biruin mo nagpetisyon si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na okay naman, hindi naman labag sa batas yun. At wala namang nangyaring paglabag sa batas dun. So anong masama? Kasi nga alam naman nating legal 'yun, di ba? Hindi naman illegal 'yun. Ngayon, anong problema doon? Ito yung pinakatanong, anong problema nyo doon? Bakit? Namumroblema ba kayo na hindi ba
Eh baka naman baka hindi nyo na paghandaan 'yun. Gago! Eh baka hindi nyo kasi napaghandaan yun na ganun pala yung gagawin ni Vice President Sara Duterte. Kaya ganyan ang pinuputak nyo. Dagpa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung Ibig sabihin, mas kailangan namin kayo paniwalaan kaysa sa Supreme Court. Gago! Yun pala yung gustong ipaiwatig ni Congressman Bungalon. Mas maniwala tayo sa kanya kaysa sa Supreme Court. Ganun pala yun. Okay. Oo, ganun pala gagawin natin mga banateros, mga kabiyaya. So kapag may problema ho kayo, pumunta lang po kayo sa isa sa mga congressman sa inyong distrito. Huwag po kayong pupunta ng Supreme Court kasi mas kapani-paniwala po ang congressman. Ang Congress, halimbawa, ilan ba congressman dyan sa inyo? Halimbawa, nagka-problema kayo. Halimbawa, sa lupa, ganun. Oo, halimbawa, may nangalipusta sa inyo, ganun. Oo, so huwag kayo lumapit sa Supreme Court. Yung mga matataas na kaso, huwag nyo ilapit doon. Lumapit kayo sa mga congressman. Gago! Dahil may mas alam pa sila eh. Oh, 'di ba? Dito, liwanag na sinasabi na parang gusto ni iparating ni Bungalon na wag nating paniwalaan ng Supreme Court. Wag nating respetuhin ng Supreme Court. At mas paniwalaan natin sila. Ang kakapal naman ng mga mukha nyo, mga hayop kayo. Anak ng teteng, naging congressman lang kayo, gusto niya na maging korte. Naging congressman lang kayo, dinaig nyo pa yung attorney. Naging congressman lang kayo, naging judge na kayo. Anak ng teteng, Supreme Court ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng taong bayan, lalo't kapag may pang-aabusong nangyayari or nagaganap. Supreme Court ang kailangan lapitan. Hindi kami dapat makinig sa inyo, mga congressman. Gago! Dahil kayo, ang trabaho ng isang congressman ay maging boses ng inyong mga distrito ayon sa tamang pamamaraan, hindi sa maling pamamaraan. Eto, tatanungin natin si Representative Bungalon, bakit etong sinasabi mo nasa tamang pamamaraan ba? Kung nasa tamang pamamaraan, ba't ka nagsasalita? Nasa batas, hindi naman labag sa batas yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. So ano ibig sabihin nun? kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina. So ibig sabihin, kapag kinatigan, ito, ang linaw dito, asan yan? O yan kapag kinatiran or kinampihan or tawag dito, pinanigan ng Korte Suprema ang petisyon ni Vice President Sara Duterte, yun pala yung kinakatakot nila. So ibig sabihin natatakot kayo ngayon na baka panigan ng Korte Suprema yung petisyon ni Vice President Sara Duterte. O tingnan niyo yung kabubuhan niya rito. Tuloy natin. Pakinggan niyo maigi. Silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na Ibig sabihin, talagang yun ang gusto nga nila. Ang inaalala kasi nila, kapag pinaburan ng Supreme Court ang petisyon ni Vice President Sara Duterte, is bababa naman sila na Congress. Parang maihina daw ang kapangyarihan ng Congress. Ngayon, tanungin kita, Representative Bungalon, ng Ako Bicol Party List. Yan na, pinuremote ko pa yung party list mo ha. Mamagalit ka pa. Maraming nakapanood dito. Sayang din, boto mo rin to. Joke lang. Huwag yung bote. Hype na yan. Ngayon, ang gustong palabasin, ang tanong pala dito, Representative Bungalon, mas mataas na pala ang Congress kaysa sa Supreme Court, ganun. So ano naman kung katigan ng Supreme Court ng Korte Suprema ang petisyon ni Vice President Sara Duterte, kung yun naman talaga ang dapat.
So ibig sabihin kahit mali yung ginawa nyo at tama yung petisyon, ang pag-file ng petisyon ni Vice President Sara Duterte, kailangan kayo pa rin yung kampihan ng Korte Suprema, ganun ba? Gago! Ganun ba yun? So ibig sabihin kahit mali na kayo, dapat kayo pa rin yung kampihan? Aba, gago! Gago! Yun pala yung gusto niya eh. Oo eh. Sige Check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. Samantala, naninindigan naman si House Secretary General Reginald Velasco na tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements ng ihain ng Articles of Impeachment at i-transmit sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Galing, di ba? Ito pa isang balita mapatungkol dyan sa sa petisyon. Ito, panoorin natin. Wala pa man ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may pagtatalo na tungkol sa one-year ban sa mga impeachment proceeding. May argumento ang impeachment prosecutors at defense team ng bise. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi pa man nagtatapat sa mismong impeachment trial, may banggaan na ng argumento ang defense team ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga magiging taga-usig mula sa Kamara. Ang issue, nilabag ba ng Kamara ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ito ang isang basehan kung bakit pinatitigil ni Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado. May nauna na raw kasing 3 reklamo laban sa bise ayon sa mga abogado nito. The actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. Pero sabi ng ilang impeachment prosecutor, hindi nagsisimula ang pagbilang ng isang taon sa paghahain pa lamang ng reklamo. Ang 1-year ban daw ay nagsisimula kapag initiated na ang impeachment complaint. Batay nila yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Francisco versus House of Representatives. Initiated under this Francisco case means the filing of a complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice for proper disposition. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period. Alam nyo, katarantaduhan na lang to kapag promise yan. Katarantaduhan na lang to kapag ang Korte Suprema biglang umalma dito Biglang lumihis Tandaan nyo yan, isang malaking katarantaduhan niya pag nangyari yan. Medyo medyo kinakabahan din ako dito sa Korte Suprema. Tsaka ito, katulad nung ginagawa ni Bungalon, yung iba pang Congress, ibang congressman, ibang mga anti-Duterte, pinipressure nila ang Supreme Court. Pinipressure nila ang Supreme Court para mawala ito sa focus dun sa petisyon na pinail ni Vice President Sara Duterte. Yun yung nila dito, yun yung gusto nila mangyari. So kapag na-pressure ang Supreme Court, mangyayari dito, dalawa lang. Papanigan ng petisyon na hinain ni Vice President Sara Duterte o sang-ayunan nila ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan yung gustong mangyari ng mga congressman na to. At yung mga kumukontra sa hinaing petisyon ni Vice President Sara Duterte. Kumukontra sa mga defense ng panig or kampo ni Vice President Sara Duterte. So for us, there was no grave abuse of discretion. There was no lack of due process. Kinwestiyon din ng kampo ng bise kung pwede bang upuan ng Secretary General ang mga naunang 3 impeachment complaint. You would recall that there Yari kayo dyan. Gago! Yari kayo dito.
were already pronouncements as early as December. There were 3 prior complaints that were filed. There were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. The question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. Pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara na ayon sa konstitusyon ang pag-transmit ng 4th O, impeachment. tingnan nyo ngayon, naaayon sa konstitusyon. Biglang sasabihin nyo, naaayon sa konstitusyon. Pero yung ginagawa ni BP Sara, parang gusto nyong palabasin, labag sa konstitusyon. Gago! Diba? Ganyan kayo kalupit eh. Alang teting mga ano nyo eh, no? Mga katarantaduhan nyo dyan eh, no? Impeachment complaint sa Senado. Sinagundahan niya ng mga impeachment prosecutor. For us, there was no violation. It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Ito po hindi na first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Sa Sino nagsasabi no? Wait lang ha. Sino yun? Si Chua na naman! Gago! Ang inang yan, ano yun? Kailangan, porket na-impeach si Erap, yung strategy ng kampo ni Erap, gagayahin ang strategy ni Vice President Sara Duterte. Mga ulul ba kayo? Gago! Palibasa hindi na makakatungtong to sa pagiging kongresista itong si Joel Chua eh. Etong mga congressman ngayon na kumakalaban kay Vice President Sara Duterte, wala na to. Huwag nyo nang asahan na makikita pa natin to ulit. Ako na nagsasabi sa inyo, anak ng teteng naman. Ito po ay hindi lang first time na nangyari. Nangyari na po ito noong panahon din po ni President Erap. Ganon din po ang nangyari. Unang-una, ito, ipapaalala ko sa iyo, Joel Chua. Yung nangyari kay Erap, kung binuksan lang yung libro nun, kaya nga, sigaw nila dun, di ba? Open the book. Kung binuksan lang yung libro nun, kung na-open the book lang yung isang ano dun, wala kayo ngayon. Wala hanggang hindi na-impeach etong si Erap noon. Kung binuksan lang yun. Kaya hindi binuksan yun kasi maraming mabibisto na nakapirma doon sa librong yun. Huwag mo nga kaming anuhin. Kala mo wala kaming alam. Hindi po nangyari. Sakaling di katigan ng korte, handa umano ang bise na humarap sa impeachment trial. Yung statement ni Vice Naman pala eh. Anong pinaputak ng mga hayop na congressman na to? Eto, linaw-ninaw. Pag hindi kinatigan ng Korte Suprema yung petisyon, naharap naman si BP Sara. So anong kinakatakot nyo? Natatakot kayo na masupalpal ulit. Okay. Gago! Okay, ganun pala. Yun naman pala daw eh. Kaya pala ngayon, gets na namin. Buti naman sinabi nyo agad. Hindi nyo agad kasi sinasabi. President na she's willing to face whatever charges against sa kanya. I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon na ayaw na niyang humarap. Para sa GMA, Yung pa yung isa sa mga totoo doon. Hindi porket na nagsampa ng petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte, ibig sabihin nun, hindi na siya haharap dyan sa ng impeachment. Yan ang tete, kung tingnan nyo, ito mga kaibigan, obvious po na talagang grabing propaganda ang ginagawa ng administrasyong crocodile. No, talagang alam niyo 'yon, talagang garapalan na kakapalan na ng mukha ang ginagawa nila.
Oo, talagang solid na pagiging makapal lang muka. Ay nako, eto panoorin naman natin tong pagbanat or pagbunyag sa lihim. Mamaya pala, dito pala tayo, mamaya na pala tayo dun. Panoorin po mo, ang ganda naman nun nasa video na yun. Pamukha ni Dilima. Ayan o, eto anak ni Dilima, panoorin naman natin ito. Oo, ano ba daw? May gustong umatras sa impeachment ni Vice President nang makita nila ito. Panoorin natin. Ano kaya ang kahihinatnan ng babaeng ito na itinago ang kanyang asawa noon na may kaso? Ang babaeng naturing ang abogada pero nilabag ang kanyang profesyon at ang kapal ng pagmumukha. Siya pa ang lilitis. Ayun yung masakit doon no? Abogada ka tapos sinira mo yung pagiging abogada mo. Vice President Sara kung sakaling matuloy ang impeachment trial. Pero kabado na sila ngayon at sobra-sobra ang pagpapanik. Imaginein mo nga naman si Attorney Rodrigo Roa Duterte nakasuot ng judicial gown. The Art of War. The Marcos Romualdez camp is in panic mode because no former president in this country's history has ever acted as legal counsel in the Supreme Court until now. Just imagine Attorney Rodrigo Roa Duterte wearing a judicial gown and personally appearing as Vice President Sara Duterte's lawyer would be a highly unusual event, making it a major media spectacle. It could dominate headlines and his wait lang, may pumasok sa isip ko. So eto pala yung kinakatakot nila. Kaya pala gusto nilang ipadisbar si Pangulong Duterte. Kaya pala gusto nilang ipadisbar si Pangulong Duterte dahil pala doon. Dahil pala doon, no, lupit naman ng galawan pala nitong mga ere. Oo, kaya naman pala gustong-gusto nilang ipadisbar. Kasi nga, alam naman nila na may ganito si PRRD. Sasamahan pa ni Season. Sasamahan pa ng biyanan ni Vice President Sara Duterte na isang kilalang talagang batikan na attorney din na si Attorney Carpio. Senior Carpio, di yari na. Ito pala yun. Ito pala yung kaya pala todo padisbar sila. Kaya pala tinarabaho talaga nila ng gusto. Grabe, no? Talaga nagtutulong-tulong lahat ng mga nasa gobyerno para lang masira itong mga Duterte. Ang lupit nyo, sobrang takot na takot talaga sila, no? Involvement would make it the biggest legal and political event in the country. The public might focus more on Duterte's legal defense than on the merits of the impeachment case. Why? For several reasons. He has the strongest legal experience and inside knowledge. Before entering politics, Digang was a prosecutor for many years. His courtroom skills will be an asset in framing the case, and he knows how to navigate legal battles. He understands fully the Philippine judiciary, having appointed 12 of the 15 sitting justices. He is very familiar with their legal perspectives and reasoning styles. This knowledge allows him to craft arguments tailored to specific justices' tendencies. He is the best political strategist. His presence would almost certainly put psychological and political pressure on these justices. The magistrates will definitely face intense public scrutiny over how they will handle the case. Sa mga ganitong datingan pa lang ni PRRD, talagang kakabahan. Biruin mo. Dina-excite ako kasi hindi pa nasasaksihan ng buong Pilipinas kung ano ang aura, ano ang galing ng isang alam na natin, expect na natin na magaling, matapang at may utak itong si PRRD. Pero paano kaya kung sa pagiging attorney naman, sa pagiging abogado, di ba? Hindi pa natin nasasaksihan yung, kaya yun yung isa sa mga kinakaabangan ng buong Pilipinas ngayon na naharapin or
etong si PRRD ay tumayong abogado ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Oo. So yun. Ito, bali-balita nga dito sa bidyong to, nasa etong si Luistro ay parang gustong sumuko or gusto ng parang ayaw ng tawag dito, parang ayaw ng parang nagsisi ata dun sa pagpirma niya sa impeachment. Oo, samantalang ito pa po, bukod diyan kay Attorney Season, ito pa po yung isang attorney na malupit na tatayong abogado ni Vice President Sara Duterte. Ito Incorporated. Another lawyer of VP Inday Sara, who is Attorney Lucas. Mali pala yung sinabi ko kanina. Attorney Lucas Carpio Jr. pala. Hindi pala senior, junior. Lucas Carpio Jr. Attorney Lucas Carpio Jr. is a managing partner at Carpio and Belo Law Offices and has held various key positions throughout his legal career. He previously served as an independent director from Now Corporation and NOW Telecom Corporation, as well as manager of the litigation group, a security bank and trust company. Ito pala ay Belo Law Officer. Naku po, paktay na. Wala na. Kaya pala di sila magkaugaga eh. Kaya pala nagiging tarantula sila ngayon. Kaya pala nagiging tarantula ang mga loko dahil hindi nga talaga biro tong mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So eto naman, dito na tayo sa pagbubunyag ng lihim or ng katotohanan ng Congress or ng House of Representatives. Ito, binunyag na ho ni Colonel Busita. Panoorin ho natin ang title. Busita, sinagot kung bakit hindi pumirma sa impeachment versus VP Sara Duterte. Sa totoo lang. Yan. Sinasabing mayroong misuse of funds. Sa parte ko po, hindi ako naniniwala na kung mayroon ngang misuse of funds ay sa Office of the Vice President lamang. Kasi maraming ahensya, maraming offices na mayroon ding ganung pondo eh. Now, halimbawa po, at sabihin na natin, na-impeach nga. Ang tanong, na-resolve ba yung problemang nakikita na pinag-umpisahan? Mariresolve ba yung problema na dapat proteksyonan ang pera ng taong bayan? Tama. Sa opinion ko po, hindi. So, ibig sabihin po, hindi po ako pumirma dito sa impeachment para kay VP Sara. Hindi po ito pamumulitika. Prinsipyo lang. Kasi po, ang tinitingnan ko yung makakabuti sa taong bayan. Hindi makakabuti sa iilan, nagkakapahamak ng iilan. Yun po. At sabi ko nga po, nung estudyante pa ako, marunong din naman ako mga opya sa katabi. Pero sa ganitong usapin po, hindi pwedeng pakopya-kopya lang. Dapat, pag tinanong ka ng taong bayan, kaya mong sagutin, kaya mong panindigan. At paglilinaw po, hindi po ako malapit sa Duterte family. Hindi ko rin naman kaaway ang Marcos administration. So, prinsipyo lang po. Paumanhin at yung iba kong mga kasama ay pumirma. Nire-respeto ko po yan. Ang akin lamang po, ang pinaninindigan ko, yung alam kong tama po. Pero ngayon, sir, na dinala sa inakyat sa... Lalim nung sinabi ni Colonel Busita na yun, ha? Hindi totoo naman yun eh. Lahat naman may ganun, pero bakit kay VP Sara lang ang pinag-uusapan? Yan yung lagi din tinatanong ng mga netizen na lahat naman halos yan ko. Congress, Senator, President, may ganun din eh. Confidential fund, may ganun, may parehas din naman sila. Unang-una, di hamak naman na, nakakahiya naman. Kapal naman na mukha nyo. Ang confidential fund ng Office of the President ay nasa 4 billion. Samantalang katiting lang yung kay Vice President, nasa 125 million lamang. Mahiya naman kayo. Gago! Kaya nga, alam nyo, kahit sabi nga namin noon, sa lahat ng
nangyayari ngayon sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas ay may isa at may isa pa ring lalabas at tatayo sa kanilang prinsipyo. Isa na doon si Colonel Busita. Totoo naman yun yung sinabi niya rito. Yung nga lang, Colonel Busita, medyo nasagasaan mo yung mga kasamahan mo doon na pumirma dyan sa impeachment. Korte Suprema yung kaso. Anong tingin ninyo dito? Isn't this a cause of concern considering na teka lang ibang branch ng government yan? Baka hindi ba tayo magkakaroon ng constitutional crisis in this sense? So, ang binabanggit nyo, Ma'am Maricel, is yung petition. Yes. Inakyat ni VP Sara. Yes po. Alam nyo, bilang retired police, bilang congressman, nire-respeto ko po ang karapatan at kagustuhan ng sino man, regardless kung sino sila. Hindi ko pwedeng questionin dahil unang-una hindi ko naman nakita po yung petition. Pangalawa ay ang ibig po sabihin kung ano man ang gagawing aksyon ng Korte Suprema ay wala ako sa posisyon para sabihin o pangunahin sila na hindi nila dapat tanggapin o hindi nila dapat aksyonan. Wala po ako sa posisyon doon sa party na yun. Yun, no? No, liwanag nun, no? Yun dapat. Anak ng teteng, yun dapat. Yan dapat mga banateros, mga kabiyaya. Supreme Court yan eh. Diba? Kung ano yung kakalabasan nun, ano yun natin? Respetuhin natin. Yung nga lang, talagang kapag about na sa impeachment, yung pagsampa ng petisyon ni Vice President Sara, kahit naman sino, walang pwedeng mag-question dun. Walang pwede. Kahit na sino pang senador or congressman ang mag-question dun. Wala sila sa posisyon. Tama nga yung sinabi ni Colonel Busita. Alam mo, palakpakan natin to si Colonel Busita. Nakakabawi ka na, ha? Hindi kasi nung nakaraan dito, may mga bali-balita. Ewan kung sinabi niya ba talaga na pinaka-corrupt daw na mas corrupt daw yung panahon ni PRRD kaysa kay Marcos. Ewan ko lang kung totoo yun. Pero medyo hindi ko pa kasi ito masyadong kilala ko si Colonel Busita. Kasi nga, alam mo, isa rin to sa pinangihinayangan ko dahil nagamit din to si Colonel Busita. Nagamit yung kanina, yung isa sa mga young guns. Yung English ng English pero wala namang sa katuturan yung pinagsasabi. Yung si Gutierrez ba yun? Yung one rider, di ba? So, doon, hindi nga halos na pakinabangan ng mga motorista yung congressman na yun. Si Colonel Busita, alam natin, matulungin yan at talagang ginampanan niya yung trabaho niya. Talagang nakita natin yun, ha? At hindi biro din yung mga kinaharap niya doon sa kanyang paglilingkod sa mga riders natin. So ngayon medyo itinaas niya na yung posisyon na kanyang gustong takbuhan. Nasa sa inyo, choice nyo ho yan kung anong gusto nyo, kung susuportahan nyo ba sa hindi. Pero sa akin, para sa akin, hindi porket sa hindi pumirma si Kernela, kilala naman na talaga to si Colonel Busita. Okay naman talaga to lalo sa mga tinutulungan niya ng mga kababayan natin, ng mga riders. Alam nyo isa yan sa mga inaapi-api at inaabuso ang kapakanan ng mga riders dito sa Pilipinas. So para sa akin, goods yun at walang problema doon. No? So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button, join button, and super thanks para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.